Ang sakit. Sakit, umiiyak ako. Nasaktan ako sa mga pambabato sa kanya. Pinuna ng tiyahin ni Anthony Jennings ang ex-girlfriend ng aktor na si Jam Villanueva dahil sa pagsasapubliko nito ng private conversation ng ex-partner at ka-love team na si Maris Racal. Sa isang post sa Facebook, ipinahayag ni Merlin Olofsson ang kanyang suporta para kay Anthony at sabay na pinuna si Jam. Say ni Marilyn, "Laban lang pamangkin ko, alam ko malalampasan natin lahat to. Tandaan mo, Diyos lang ang pwedeng humatol. Lahat ng tao pwedeng magkamali. Andito kami ng pamilya mo, sumusuporta sa'yo. Mahal ka namin, Anthony." Sa comment section naman, sinabi ni Marilyn na kinokontrol ni Jam ang pera ni Anthony at umabot pa sa punto na si Jam ang nagdesisyon kung magkano ang pera na ibibigay ng aktor sa kanyang ina. Ayon dito, dinamay niya si Maris dahil sa selos. Lahat ng i-partner kay Anthony pinagsiselosan ni Jay at pagdating sa pera ni Anthony, siya ang nagkontrol magkano lang ang ibigay sa mama ni Anthony. Si Anthony bata pa, matanda na si Jam. Kung gusto man ni Anthony kay Maris, walang panuloko doon. Hindi pa sila kasal ni Jam. Naniniwala ako dahil alam ko kung gaano kagahaman sa pera si Jay. Mismo mama ni Anthony tinitipid niya. Minsan hindi makakain, papasok pa lang sa school mga kapatid ni Anthony dahil si Jay ang nagkontrol magkano lang ibigay sa mama ni Anthony. Bukod sa pagpuna ni Marilyn kay Jam, naglabas din ng video si Marilyn at nagbigay ito ng mensahe para sa mga taong di umano ay mapanghusga. Ayon sa kanya ay apektado rin sila na pamilya ni Anthony. Panoorin ang video. Mayroon lang akong sasabihin na siyempre apektado ako kasi tita ako ini Anthony. Tita ako. Ang sakit. Sakit, umiiyak ako. Nasaktan ako sa mga pambabato sa kanya. Lalo na kaya yung lalaki yun na ang amin. Lalo na kaya yung babae. Alam niyo mga pangga, kung ako siguro no, nanay, hindi na ako papayag maging artista ang anak ko. Dahil ang sakit eh. Yung ibabash yung anak mo, kung ano-ano isasabi, hinuhusgahan, kaunting pagkakamali lang, ang husga ng tao sobra-sobra. Kung hindi ka dun matatag, hindi ka matibay, madaming nagpapakamatay dahil sa husga ng kapwang tao. Napakatindi ng mga tao. Sila ang papatay sa kapwa nila. Kaya ang daming nagre-rebel din. Dahil siya kapwa-tao. Hindi marunong mag-intindi. Hindi mag-adjust. Nagkamali silang tatlo. Tatlo sila nagkakasala. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parehas may pagkakamali. Dapat tayo ang mag-adjust at mga bata pa sila. Marami pa talagang mararanasan ng mga pagsubok sa buhay. Diba? Hindi pa maintindihan ng mga kabataan yan ngayon dahil bata pa sila. Yung nagsasalita ng sobrang panghusga sa kapwa ay sana kayo ay napakabuting tao na wala kayong linabag sa batas. Wala kayong ginawang mali, no? Lahat na ginawa nyo sana ay tama. Sana na tama kayo. Wala kayong pagkakamali sa buhay. Iyon lang sa mga basyo. Maraming salamat. Bye.